Barangay FM Forever. Hello po, magandang hapon. Kumusta po kayo mga kapuso, mga kabarangay? 1:14. Dito na naman po tayo sa ating programang Talk to Papa. Ako po inyong papi, Papa Ronnie. Siyempre kasama natin ang Queen of Parcel. Wala pong iba yan. Mama Donna, may dumating ka, di ba? Meron pa. Ikaw din? Oo, 3 dumating sa akin. Ubus na naman ang money ko. Tapos ngayon, nag-message sa akin yung anak ko, nanghihingi ng baon. Sabi ko, patay na to. Yan ang nga bang sinasabi. Pag umorder ng parcel, tapos sabay-sabay na dumating, nga. Saka mo marirealize na ay ang mahal pala. Oo, ang gastos pala. Kasi habang nagbabrowse-browse ka, nagsuswipe-swipe ka ng mga ano doon, ng mga products, ay mura lang ito. Oo, 100 ay mura plus lang ito. lang. Ay okay, hindi na add to cart. Mama Donna, wala nang add to cart. Buy now. Buy now, yes. Kaka-buy now mo 5. Ayan, anyways, mga kapuso, mga kabarangay, 1:15, dito po tayo sa ating programang Talk to Papa. Ako po si Papa Ronnie. At may kabarangay po tayo dito nagpadala ng kanyang sulat dahil meron po siyang pinagdadaanang problema. Sisilipin ko lang yung messenger ko, yung nagpadala ng sulat. Ayun, eto na. Si Jessica. Meron po siyang pinagdadaanang problem, mga kapuso. Pinadala dito sa ating messenger. Siyempre, after natin basahin yung kanyang sulat na pinadala, pwede po kayo mag-iwan ng mga comment, mga mensahe po ninyo sa ating Facebook Live, Barangay FM 97.5 Palawan, at sa aking messenger, Papa Ronnie 975. Siyempre, yung ating Facebook Live sa Barangay FM, naka-crossover po yan sa page ni Papa Ronnie. Pwede rin sila magmensahe sa ating text line, di ba, Mama Donna? Ano bang number natin sa mga hindi pa po nakakaalam? Number natin, mga kabarangay, 0950-738-1028. Ayan. Okay, hindi na po natin patatagalin pa to. Naku, sobrang init pala sa labas, Mama Donna. Yes. O, huwag kayo kung drink more liquid. Okay, water sana, Mama Donna. Huwag yung mga kape. Yung mga tinitira mo ba ako? Porket mahilig ako sa kape. Hindi ba pwedeng soft drinks tsaka juice? Kasi kapag sobra sa sugar yung katawan natin, we tend to drink more water. Kaya lang, the problem is, mas maganda kung water na lang. Or sabihin natin, sige, a little bit of coffee, a little bit of chocolate drink, pero yung minimal lang, wag yung masyado. Kasi kapag sobra-sobra, tataas naman yung sugar natin. Okay, sige, hindi na po natin patatagalin to. Mga kapuso, umpisa na po natin ang Talk to Papa. Lahat naman tayo ay takot na sumubok sa pag-ibig. Ay hindi, si Mama Donna hindi takot ito. Go lang ng go, Mama Donna? Go. Ha? For the go. For the go. Natatakot tayong ma-reject. Yan ang isa sa mga kung bakit parang ayaw natin or nag-aalinlangan tayo na sumubok sa pag-ibig dahil sa rejection. Papa Ronnie, ako po si Jessica. Tawagin niyo lang po ako sa pangalang yan. Meron pong nanliligaw sa akin dati. Itago na lang natin sa pangalang Sherwin. Pero that time, hindi ko siya sinagot dahil hindi pa po ako nakakapag-move on sa aking nakaraan, sa aking ex. Ngayon po, after several years, nagkita kami muli. Nagkausap kami at parehas pa rin po kaming single ngayon. Papa Ronnie, noong makita ko siya at makausap ko ay parang meron po akong naramdaman, nakakaiba. Parang nahuhulog ako sa kanya. Siguro pwede kong sabihin na parang nai-in-love na ako sa kanya. Ngayon, Papa Ronnie, gusto kong umamin sa kanya. Gusto kong kahit babae ako nang maunang magsasabi ng feelings ko sa kanya. Kaya lang, nahihiya ako. At isa pa, natatakot ako. Kasi nga,
Hindi ko siya napagbigyan noon. Hindi ko siya sinagot. Paano kung ako naman po ang ma-reject? At saka okay lang ba na ang babae ang unang magsabi ng feelings sa lalaki? Payuhan niyo naman po ako, Papa Ronnie. Ako, si Jessica. Barangay FM 97.5 forever, 1:23, 1:23. Balik na po tayo sa ating programa Talk to Papa. Ako pa rin po si Papa Ronnie, kasama pa rin po natin si Mama Donna. Mama Donna, say hello sa mga fans mo. Hello, fans! Yeah, yan po si Mama Donna, ang pilit na ginagaya pero hindi kaya. Ayan, napahinggan ninyo yung problem ng ating kabarangay, ano? Sa mga kabubukas lang po na kanilang mga radyo, meron talaga mga ganitong sitwasyon. 'Di ba? Yung natatakot ka na sabihin yung feelings mo sa isang tao na gusto mo. Kasi nga, ang kinakatakot mo, rejection. Aywan ko, Mama Donna, I think it's true. Kasi ako ganun din eh. Nung dati, yung gusto kong umamin dun sa taong gusto ko, parang ang hirap kasi parang natatakot na hindi siya ma-reciprocate. Alam mo yun? I don't know ikaw kung na-experience mo yun. Yes, Paps. Lalo na yung mga babae, parang mas malaki yung yung doubt nila sa sarili. Alam mo yun? Oo, tsaka isa pa Kapag sila yung nauna mag-confess. Oh. Kasi, parang, kami kasi mga babae, di ba, alam mo naman yung pride namin kung gaano. Kaya parang, natatakot kami na, na... Hindi rin ba natatakot? Besides doon, hindi ka ba nahihiya na... Yes, isa pa. Na ikaw ang unang magsasabi or magre-reveal ng feelings mo kasi ikaw ay babae? Yes, isa pa yun, Pops. Actually, maraming factor talaga. Pero ang pinaka talaga doon yung nakakahiya kasi babae ka. Since nasanay tayo sa parang realidad na hindi naman talaga nagko-confess ang babae pagdating sa laging feelings. Lalaki. Yun yung yun yung history. Na lalaki talaga yung pumuporma, lalaki yung unang magsasabi ng feelings niya, lalaki yung manliligaw, 'di ba? Pero kasi sa panahon ngayon, meron na ring mga babae na simple lang manligaw, na hindi naman siya bulgar, na hindi naman bulgar na talaga nanliligaw, pero parang nagpapakita ng mga hint, nagpapakita ng motibo. Yan. Okay, ganito po kasi yung problem ni Jessica, mga kapuso. Meron siyang dating manliligaw, si Sherwin. Pero kasi that time daw, hindi pa raw siya nakakapag-move on sa kanyang ex. So, in short, hindi niya sinagot. Unfair nga rin naman. I think may point din naman siya na hindi niya dapat sagutin kasi hindi pa siya nakakapag-move on. Kasi siguro baka sa isip naman ni Jessica, baka naman na lumabas na parang panakip butas lang or maging rebound boyfriend lang itong si Sherwin kung sasagutin niya kaagad. Yes, at saka sa mga ganyan kasi, Paps, kalimitan hindi nagiging successful. Yes. Kasi ngayon, kapag hindi ka pa naka-move on, marami pang comparison. Tama, totoo yan. So ngayon, several years ang nakalipas, ang dumaan. Nagkita ngayon silang dalawa. Itong si Jessica at saka si Sherwin, siguro baka mas lalong gumwapo si Sherwin. Tapos siguro nakaano na rin talaga siya, totally, naka-move on na sa kanyang nakaraan. Tapos pareha silang single. Ang sabi niya, Paps, nung makita ko si Sherwin, meron akong ibang naramdaman nakakaiba. Parang nahuhulog ako sa kanya. Sabi niya, in other words, parang nai-inlove na nga ako sa kanya pwede naman talaga mangyari yon. Ngayon, Pap, sabi niya, gusto kong umamin. Okay lang ba yun? Okay lang ba na ako ang unang magsasabi ng feelings ko para sa kanya? Kaya lang nakakahiya kasi babae ako. Ang isa pa, nakakatakot. Kasi nung siya nanliligaw sa akin, binasted ko siya. Paano ngayon kung ako mag-reveal ng feelings ko? Nasabihin ko sa kanya na gusto ko siya. Baka naman ako ang ma-reject. Meron pa siyang isang tanong, Mama Donna. Okay lang man na ako na ang manligaw sa kanya? Ganon ka na baka desperada? Okay, mga kapuso, payuhan po natin si Jessica. Text na po kayo ng mga pabidang advice po ninyo. Leave your comment sa ating Facebook Live, Barangay FM 97.5 Palawan, at sa aking messenger, Papa Ronnie 975. At yung Facebook Live natin sa Barangay FM, naka-crossover po yan sa Papa Ronnie fan page. Alright? Pwede rin kayo mag-text sa ating text line 0950-738-1028. Ang oras natin sa Barangay 1:27. Barangay
Barangay FM forever. Isang bansa, isang barangay. Sabay-sabay po nating payuhan, mga kapuso, ang ating ang kabarangay po natin na si Jessica dahil sa kanya pong pinagdadaan ng problema, no? Ikaw ba, Mama Donna, kung halimbawa ikaw nasa sitwasyon ni Jessica, maglalakas loob ka na ba na ikaw nang mauuna? Hindi ko alam, Paps, pero mahina kasi yung loob ko pagdating sa ganun. Ganun. Takot ako sa rejection. Oh, pansinin mo, kapag lalaki, kapag gustong umamin, umiinom muna. Kayong mga babae, anong ginagawa niyo? Ay, inom rin. Lasinggera. Okay, anyways mga kapuso, text na po ng mga pabidang advice po ninyo. Mag-iwan na rin po kayo ng mga comments sa ating Facebook Live, Barangay FM 97.5 Palawan. Naka-crossover po yan sa aking fanpage, Papa Ronnie 975. Pwede rin po kayo mag-iwan ng mga mensahe sa ating text line, 0950-738-1028. Ay, hello nga pala dyan. Sabi niya dito, sabi ni China, aminin niya na lang po sa lalaki ang feelings niya. Para pag binasted din siya, maramdaman niya rin po ang pakiramdam ng binasted. Ganon? Charot. Sabi niya, aminin niya na lang daw. Malay mo. Malay niya. Malay nating lahat. Gusto rin pala siya ng lalaki. Eh di congrats, di ba? Stay strong. Okay? Binabati po natin dyan sa Burgos, Wagwagan. Kumusta kayo mga kapuso? Kanina pa raw pagod ang mga persons. Pero hello daw kayo na dyan. Kina Ate Joy, Ate Laila. And lagi daw nakikinig sa atin habang naghahanger. Okay, basta ang hinahanger nyo, damit, wag yung leeg nyo. Alam mo, nung maliit ako, Mama Donna, pinaglalaroan ko yung hanger. Yung hanger kasi noon, yung parang nakabalot lang pero bakal yon na ano mo, kasi yung mga plastic na. Hinahanger ko yung leeg ko. Hindi magkasya sa ulo ko eh. Binubuga ko talagang gano'n, no? Kasi bakal yun eh. Hindi nasisira siya. Hindi siya napuputol. Ewan ko lang kung may mga naka-experience ng gano'n. Okay, thank you, China. Sana daw dumaan daw tayo doon, Mama Donna, pag may time. Oo naman, syempre. Ako kasi bihirang-bihira ako mapunta ng bayan eh. Pero sige, pag napunta ako ng bayan, I'll drop by. Si Mama Donna at si Papa Buloy, lagi talaga nasa labasan to. Yan talaga yung mga lakwatsera talaga ng barangay. No? Hindi naman, Paps. Kung saan kayo nakakapunta eh. Huwag ka maingay, Paps. Hello to Letlet. Hugo, shout out daw sa my birthday, Albert Lariba and Dennis Dange. Okay, happy birthday. Ay, batiin pala natin, sige, Paps, yung mga kasi naririnig ko palagi, yun dyan sa may malapit sa sa Iglesia banda, yung mga nagtitinda ng buko juice. Saan dyan? Dyan sa may San Jose, sa may New Market. Okay, hello po sa inyo dyan. Happy listening. Sa may New Market, malapit sa? Sa may Iglesia banda. Iglesia, alright. Nagtitinda sila ng ng BJ. Ng BJ? Yes. Ay, yan ang gustong-gustong laging inumin ni Mama Donna. Buko juice. Stay healthy. Stay healthy. Papa Ronnie, kung ako po sa kanya, bakit hindi niya subukang kausapin? 'Di ba? Para hindi siya maguluhan. Para alam niya kung ano ba ang magiging sagot sa katanungan niya. Salamat, Papa Ronnie. Thank you rin. Okay, binabati natin sila dyan. Lagi daw nakikinig. Kauuwi lang daw galing ng Barangay Hall. Okay, Maricel ng Barangay Napsan. Hello po dyan sa mga taga Napsan. Especially to you, Maricel. At syempre yung mga tao dyan sa Barangay Hall. Kumusta kayo? Meron bang ngayon? May session ba ngayon, Mama Donna? Possible, Paps. Yung iba kasi Monday eh. Ikaw, alam mo yan kapag may mga sessions, di ba? Hindi, Paps. Hindi ako na-attend. Hindi ka nag-a-attend. Paps, nagpapabati pala si Ma'am Lorna Bacomo. Nakikinig daw sa atin. Hi, Ma'am Lorna. Payo ko sa sender, ang gawin mo, wag ka nang mahiya. Gawin mo na, wag ka nang mahiya. Ikaw na ang maunang magsabi ng nararamdaman mo. Okay. 2024 na tayo eh. Tsaka lagi nyo naman pinapangalandakang mga babae, kung ano ang kayang gawin ng lalaki, kayang gawin ng babae. Diba? So kayo, wag kayo mag-iinarte. Ha? Na Kasi lalaki lang ang pwedeng umama.
Babs, may sabihin ako. Ano, Kasi ano? kayo mga babae kayo. Galit. Kumampi sa akin. Ay, nako. Ano ito? Okay. O, sige, pinapaalalahanan ako ng ano ko, ng aking internet na nasa online na daw. Wala ngang kwenta yung connection ko ngayon sa bahay. Papaputol ko na yan. Sa amin din eh. Hindi ko na binanggit kung ano eh. Baka mamaya eh. Basta yung internet ko sa bahay, papaputol ko na yan. Walang kwenta. Okay, ikaw nang mauna magsabi ng nararamdaman mo. Binabati nga pa na natin dyan sina Joy, dyan sa San Pedro, at sa mahal ko sa Nara. Pap, si Elaine ng Rizal Avenue. Thank you, Elaine. Maraming salamat. Happy listening. Hello po sa mga taga Rizal Avenue. Kumusta kayo? Alam mo ba, Mama Donna, yung Rizal Avenue, especially yung paakyat papunta ng Cathedral, that's the oldest, that's the old city. Kumbaga, dati yan yung old sentro. Yes. Nandyan yung pinaka-sentro. Andyan yung Plaza Quartel eh. Oo, dati natatandaan ko yung malit pa ako pag nagsisimba sa Cathedral. Kasi sumasama ako sa nanay ko eh. Ang sarap kaya maglakad ng early morning. O nga, walang biro. Tapos pupunta kami ng Pantalan. Tapos doon ako mag-inhale, exhale. Wow. Ngayon, parang hindi mo na magawa. Yes. Pero ngayon parang pwede na kasi wala na yung mga ano doon eh. Yung mga bahay, di ba? Ngayon kapag gawa mo inhale, hindi mo na kaya. Dati, nung time na yun, pag mag-inhale, exhale ka, hindi kasi ang daming bahay. Alam mo na, pag maraming bahay, wag mo na sabihin. Oo. Pero ngayon, inubos na nila. Inubos nila, Mama Donna. Inunti-unti eh. Inunti-unti. Dahan-dahan lang. One step at a time. Matindi. Sabihin mo na lang sa boy kung ano man yung nararamdaman mo sa kanya. Baka siya, gusto ka pa rin niya. Diba? Nahihiya lang na sabihin sa'yo. Dahil nga noong una, binasted mo siya. Ay, pwede. Totoo yun, Mama Donna. Kasi kung ako nasa kalagayan ng lalaki, na busted ako, kunyari. Tapos after several years, nagkita kami ulit. Diba? I think it's okay na na sa akin mukhang hindi talaga ako aamin ulit eh. Kasi parang pakiramdam ko, masasaktan lang ako eh. Kasi nadala ka. Oo, nadala na ako. Anyways, yun, sabi niya, wag mo nang i-chat. Personal mo nang sabihin para alam mo kung busted ka ba o hindi. At wag sa maraming tao ha. Dahil nakakahiya pag maraming tao. Mahirap umiyak. Natural. Request na lang daw ng kung sakali. Okay. Sino na nga yan? Michael Pangilinan. Michael Tats. Pangilinan. Hello dyan sa Baltan. Binabati natin si Pane. Tsaka pati na rin sa asawa ko, Bebs Ferrer, at kay Chris J. dyan sa San Jose. Thank you, Be. Maraming salamat. Ingat lagi dyan. Hello sa mga taga YPJ Libis. Okay, kumusta? Jan Cedric. Galing kay Jan Cedric. Kapon, nandyan ako eh. Papalagay sana ako ng nung kita mo, Mama Donna, meron ng yung bike ko. Meron ng side mirror. Nilagyan ko ng maliit na side mirror kasi nung nakaraan, muntik akong madisgrasya. Nahagingan lang ako eh. Delikado. Mas maganda pa rin kita mo talaga Oo, nakikita yung likod para pag Tatawid. always looking sa rear view mirror. Pag nakita mo na merong tawag dito, merong parating na sasakyan, tabi ka na kaagad, di ba? Sa mga nagbabike ha, kasi ibang nagbabike, ang kinakain nila, hindi sila tabing-tabi eh. Yes. Para mga nasa around 25 to 30% ng daanan kinakain nila. Feeling nila jeep sila. Oh. Hindi naman lahat. Meron lang ang mga ilan-ngilan. Meron pa kapag magkasabay, yung nagkukwentuhan. O yun, tapos nagkukwentuhan. nasa gitna. Oo. Usong-uso yan sa motor. Nagkukwentuhan. Ako minsan, pag dala ko yung four wheels ko, pinapabayaan ko lang sila. Kasi gusto kong makichika rin. Binaba mo pa yung bintana, pinag-usapan. Ay, nako. Kung talagang medyo hindi ka pasensyoso, ay road rage talaga, promise. Anyways, mga kapuso, text lang po ng mga pabidang advice natin para kay Jessica. Kung kayo ba ang nasa kalagayan niya, after ninyo busted din yung lalaki, dahil hindi pa kayo nakakapag-move on sa inyong mga exes, then ngayon,
nung nagkita kayo after several years, nagkita kayo tapos parang wow, ang pogi niya, wow, ang ganda niya. Ngayon, parang gusto mong ikaw na yung umamin, mauna na. Samantalang ikaw yung busted dati. What do you think? Anong gagawin ninyo? Text na po, message na, comment na. Barangay FM 97.5 Palawan. Crossover po yan sa fanpage ni Papa Ronnie. Sa aking messenger naman, Papa Ronnie 975. Number natin 0950-738-1028. Kantahan mo na tayo dito sa ating programa Talk to Papa. Here's one from Kurt Fig. Barangay FM 97.5 forever. 1:58, 2 minuto po bago mag-alas 2 ng hapon. Dito pa rin po tayo sa ating programa Talk to Papa. Ako pa rin po si Papa Ronnie. Siyempre kasama pa rin po natin si Mama Donna. Pilit na ginagaya pero hindi kaya. Is it true? Siguro. Siguro. Ay, magandang hapon po sa inyong dalawa. Payo ko lang po kay Jessica. Jessica, magpakita ka na ng motibo. Ganon? Akitin mo. Ba? Tapos mamasyal ka sa bye-bye. Tsak na yan. Grabe ka naman, 6740. Hello po, Papa Ronnie, para sa ating sender. Dapat po, lalaki talaga ang mauna na umamin. Ang lalaki talaga dapat ang mauna rin na magsabi ng feelings niya para hindi ka mapahiya. Hintayin mo na lang na magtapat ulit. Okay? Pangit kasi kapag babae ang mauunang magsasabi ng kanyang feelings. Ganon? Thanks. Hello to Nash ng Aborlan. Ingat palagi. Galing kay Lynn ng Adventist. Alright? Depende siguro yun, Mama Donna, kasi meron namang mga diskartihan na yung parang hindi naman degraded yun, yung pag-amin. Kasi sa mga napapanood ko sa mga Korean novela, yung mga babae ang unang umaamin eh. Di ba? Yes. Oh. Siguro depende talaga sa culture na meron. Kasi sa kanila okay lang naman. Pero dito okay lang naman din talaga. Ang problema, nagiging big deal lang siya. Oh. Parang katulad lang din, Pam, sa sa anong tawag dito? Sa pagpili natin kung ano yung gusto natin. Gender preference, di ba? Actually, okay lang naman din siya. Oh, okay lang. Oo. Depende naman. Parang ganun din yung pag-amin. Hello nga pala dyan kay Papa Junior. Papa Junior, mamaya babasahin ko tong message mo ha. Oras natin sa Barangay FM, 2:00 ng hapon. Barangay FM forever! Balik po tayo dito sa ating programa Talk to Papa. Siyempre, isang bansa, isang barangay, sabay-sabay po nating payuhan si Jessica sa kanyang pinagdadaan ng problema. At hello po, magandang hapon sa mga katulad ng pinagdadaan ng problema po ni Jessica. No? Siyempre, mahirap nga naman yun. Binasted nyo, tapos after several years na magkita kayo, parang ikaw na yung nahulog. Ano ba ang dapat gawin? Dapat bang ikaw na ang umamin kahit babae ka? May tanong pa siya eh. Dapat ko na ba siyang ligawan? Okay. Mensahe na po. Hello nga pala dyan kay, Joker and Kicker. Alright, magandang hapon, Paps. Payo ko lang po sa ating sender, kung hindi mo kayang sabihin ng personal at nahihiya ka, pwede naman sigurong idaan mo sa chat, no? Doon, sa chat, landi-landiin mo siya. Lang yan naman yung mga pabida nyo. Total, kayo lang naman ang nakakaalam. Para syempre, maramdaman ni Boy na may gusto ka sa kanya. Ay, ganun ba yon, Mama Donna? Ganun ba yun? Pwede rin, Paps. Depende sa babae. Okay. Para maramdaman din ni Boy na may gusto ka sa kanya. Yun lang po. Ang ganda naman ng katabi mo. Pwede bang akin na lang siya? Depende kung may cash ka. Pwede natin pag-usapan yan. Daan mo sa akin. Ilang percent ka ba, Paps? Okay, request daw ng song na Aray ni May Rivera. Okay, thank you. Hello sa dyan, Joker and Kicker. Maraming salamat. Okay, ito naman, sabi ng isang kabarangay natin. Ito si Papa Junior. Advice ko lang po kay girls, step by step ang gawin niya. Una, kaibiganin niya, kausapin niya,
kumustahin niya para malaman niya kung may feelings pa ba si boy sa kanya. Pangalawa, ipaliwanag mo sa lalaki kung bakit mo siya binasted noon. Tama nga naman, di ba, Mama Don? Pwede naman siya nang unang magsabi, alam mo ba kung bakit kita binasted noon? Kasi I don't wanna be unfair sa iyo. Kasi nung time na nanliligaw ka sa akin, hindi pa ako nakaka-move on sa ex ko. Unfair naman yun kung parang magiging panakip-butas ka lang. Oh, di ba? Pwede? Yes, pwede. Para maintindihan. No, para maintindihan. And in that way, parang nabibigyan mo siya ng hint, di ba? Naaso ngayon, ready ka na. Kahit na hindi mo sabihin, parang ready ka na, siyempre sa utak niya, kung matalino siya ng lalaki, ba? Big sabihin, pwede na akong pumorma. Di ba, no? Okay. Ayun, ipaliwanag mo sa boy kung bakit mo siya binasted doon. Baka kasi hindi pa niya alam ang dahilan. Pangatlo, hayaan mo siyang gumawa ng move para ligawan kanya. Para ligawan kanya ulit. Kung meron pa siyang gusto sa'yo. Hanggat wala pa, stay ka muna, no? Kung ano ang gagawin mo sa buhay mo ngayon. Sigurado naman sa pagiging magkaibigan ninyo, ay doon muna mararamdaman kung ano ba ang nararamdaman niya sa iyo. Sa pag-reveal ng feelings, wala namang masama. Ang mahalaga, nasabi mo, na ilabas mo ang feelings mo para sa kanya. Huwag mo lang siguro siyang bibiglain. Ngayon, pag nasabi mo na, at sigurado na siya na ang gagawa ng moves para ligawan kanya. Good luck na lang sana, no? Sigurado sa lalaking mamahalin mo. Thank you, Papa Junior. Pahabol lang daw. Kung sa pag-reveal mo ay wala na siyang feeling sa'yo, so stay strong ka na lang, di ba? Gawin mo na lang yung mga bagay kung saan ka malilibang at magiging masaya. Tama nga naman. Agree ako doon sa sinabi niya. Hello to Golden Heart. Okay, sabi ni Golden Heart, para sa akin, walang masama kung aaminin niya ang nararamdaman niya. Ang importante na sabi niya. Kung iniisip mo na baka ire-reject ka niya dahil binasted mo siya noon, siguro ang magandang gawin mo, ipaliwanag mo sa kanya kung ano ba yung reason kung bakit mo siya binasted noon. Kung mauunawaan ka niya, doon mo malalaman kung meron pa din siyang feelings para sa'yo. Ganyan talaga ang pag-ibig. Kailangan nating sumugal. May natatalo at may nananalo. Think positive lang and pray. So lahat pala tayo, Mama Donna, mga sugarol. Oo, Paps. Kasi sabi, pagdating sa pag-ibig, talagang kailangan mong sumugal. Sugarol in different ways. So ikaw, ako, tayong lahat, sugarol tayo. Siyempre, sumugal tayo sa pag-ibig eh. Yes. Okay. Anyways, mga kapuso, alas 2:21, 2:21 ang ating oras. Kantahan mo na tayo. Binigay ang aking puso. Kiana Aliyah. Inialay ko Ano po lang. sa mga katulad ko na alam niyo na. Alright, balik po tayo sa ating programa Talk to Papa. Ako pa rin po si Papa Ronnie. Kasama pa rin po natin si Mama Donna. Siyempre, pinag-usapan pa rin po natin yung problem ni Jessica. Text lang po kayo ng mga pabidang advice po ninyo, ha. Pwede kayo mag-iwan ng mga comments sa ating Facebook Live, Barangay FM 97.5 Palawan. Naka-crossover po yan sa aking fan page. Papa Ronnie 975. Messenger ko, ganun din, Papa Ronnie 975. At syempre, pwede rin kayo magmensahe sa ating text line 0950-738-1028. Binabati ko nga pala dyan kasi Manwa, hello sa inyo dyan. Lagi daw nakikinig sa atin, Mama Donna. Okay, sa office daw nila. Hello sa inyo dyan. Happy listening. Yung mga tao daw dyan na stress sa kagagawa ng report. Ay talaga, totoo lang yan, Mama Donna. Ako, gumagawa din ako ng report minsan, Mama Donna, na i-stress talaga ang aking mga brain cells. Oo. Hello to Ate Agnes, to Rhea, to Jane and Marisa, and Sir Jojo. Ang ganda naman ng pangalan nito, Jojo. Isa sa mga magagandang pangalan niya. Oras natin sa Barangay FM, alas 2:32. Barangay FM, that is 7.5 forever! Balik
Balik na po tayo sa ating programang Talk to Papa. 10 minuto po bago mag-alas 3 ng hapon. Hello mga kapuso, mga kabarangay. Ako pa rin po si Papa Ronnie. Siyempre, kasama pa rin po natin ang babaeng pilit na ginagaya pero hindi kaya, Mama Donna. Like a virgin. Ewan ko lang kung magaya niyan. Siyempre, babasahin na lamang po natin yung mga remaining messages. Hello nga pa dyan kay Aubrey Macolor. Hello sa'yo dyan. Mama Donna, batiin mo naman si Aubrey. Hello, Aubrey. Kanina pa pala nag-message siya, no? Ngayon ko lang nakita. Okay, hello sa'yo dyan. Sabi dito, magandang hapon, Pops. Pabati na lang po. Okay, yung mga natutulog ngayon. Anak, nakatulog kasi ako, hindi ko naabutan yung problem. Batiin ko na lang po yung mga kagigising lang sa asawa ko sa Baltan. Nolaila, tama ba yun? Austria Carlos, sa amo niya Marichelle, or Maricel ba to? I think it's Marichelle. Marichelle Reyes, kasama ko na masipag magtrabaho kahit mainit. Yun, magpalagay na kayo ng aircon. Galing kay Roger Bebs de los Reyes ng San Jose. Thank you, Roger, ingat lagi dyan, maraming salamat. Request daw siya ng song na Gabay. Mama Donna, yung cellphone natin, pera muna ako. May mga mensahe tayo na nababasahin dyan. Alright, may mga messages po dito para sa ating kabarangay na si Jessica. Hello po, may papayo ko lang po sa ating sender. Alam mo, Jessica, ang lalaki na yan ay hindi talaga ang lalaki, sa lalaki siguro to, hindi maaalis yung pag nabasted mo sa kanya, kaya ka naman nagkakagusto ulit. Okay? Ligawan, kung hindi kanya kayang ligawan or di kanya magawang ligawan, tapos liligawan mo, baka naman mamaya igantihan ka. Kasi lalaki din ako ba? Ganon? Sarap siguro nung nililigawan na lalaki. Hindi ko pa na-experience yun. Parang wala lang Feeling ko lang masarap. Alam mo, kahit na babae ka, pwede ka naman na mauna na magtapat sa kanya. Gawin mo siguro paramdam ka lang, di ba? At syempre, samahan mo ng dasal. Malay mo baka mamaya kayo talaga. Gawa ka na lang ng mga bagay na mapapansin ka niya or mapapansin niya na mahal mo siya o gusto mo siya. Thank you. Galing yan from Jens ng Barangay Iwahig. Tama ba ito, Jens? Thank you, Jens. Ingat lagi dyan. Maraming salamat po sa pabidang advice. Okay. Sabi naman ng isang kabarangay po natin dito. Huwag kang matakot na ma-reject. Alam mo kasi kasama talaga sa buhay ng tao yan. Yung ma-reject. Kasi ang pagtatanggap or pagtanggap na ma-reject ka ay isang pagiging humble na tao. Dati may nagtapat din sa akin na isang babae na gusto niya daw ako pero sinabi ko sa kanya na friend lang kasi talaga ang tingin ko sa'yo. At okay naman, friends pa din kami until now. Paano kung lalaki? Pare, mahal mo raw ako. Okay. Ano pa to? So, okay naman. Mag-friends pa rin kami until now. Magtapat ka, sender. Okay lang naman yan. Ingat ka lang, ha? Kasi baka mamaya, mag-take advantage naman itong lalaki. Kasi nga, ikaw ang nagtapat ng feelings mo sa kanya. Ay, tama, Mama Donna. Kumbaga, dapat i-assess niya rin. It doesn't mean na nagtapat siya at nagsabi si lalaki na gusto siya. Baka mamaya, hindi talaga siya gusto. Baka may ibang balak. May plan B. Kung may alak, may balak. Ito naman, pag may nagtapat, may balak. Okay, ingat ka na lang kasi baka mamaya naman mag-take advantage yung guy. Kasi nga, ikaw ang nagtapat, ang naunang nagtapat ng feelings mo sa kanya. Pero alam mo, sender, if alam mo lang ang aral at salita ng Diyos ay hindi mo gagawin yan. Sabi kasi sa banal na kasulatan, mas maigi na maghintay ng bigay ng Diyos sa atin na nakakasama natin sa buhay. Ganun, puro hintay ka lang, hindi paano kung walang dumating. Di ba sabi nga
nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang Ang awa. awa. Oh, kailangan mo pa rin mag-move. Hindi naman pwedeng hindi ka gagawa ng paraan. Okay? Kailangan mong gumalaw. Ngayon, if talaga naglilingkod ka sa Diyos at bibigyan ka niya ng mabait na papapangasawa, balang araw kahit hindi ka maghanap. Okay. Thank you, Lazaro. Maraming salamat. Well, ako masasabi ko, wala pa, check ko muna dito sa ating Facebook Live. Baka may mga bagong pumasok. Meron ba dyan, Mama Donna? Wala, Paps. Hello to Rachel Mondido Pacunla. Okay, listening right now. Maraming salamat. Shout out sa iyo. Okay. Minsan kasi delayed Mama Donna pumapasok Alright, sige. Ako masasabi ko sa iyo, ganito lang, tawag dito, Jessica. Kung ako ang nasa kalagayan mo, hindi ko sasabihin direktamente. Hindi ko sasabihin directly. Magpaparamdam ako. Hindi naman ako magpapakita ng motibo. Ipaparamdam ko lang sa kanya na I am ready na ligawan, na ready na ako magmahal, na pwede na siyang manligaw. Ipaparamdam ko yan, Mama Donna. Ipaparamdam ko na hindi malaswa ang dating. Yung bang parang nagpapakita ng motibo. Kasi parang sa akin, pag nagpapakita ng motibo, parang ang laswa At saka pwedeng mag-take advantage din talaga Yes. Oo, ganun. So, siguro, maghanap ka ng paraan, ng bagay na kung paano mo mapaparamdam sa kanya na ready ka na magpaligaw. Yun. Pero hindi ko sasabihin sa kanya ng direkta. Mama Donna, para sa'yo. Ganun din, Paps. And maganda yung sinabi ng kabarangay natin kanina na i-open up niya ulit yung topic. Yun, pwede Kasi yun. in a way, may explain niya rin na yung side niya, Yung side. kaya niya binasted, Oo, di ba? kung bakit ganon. Oo, kung bakit yun yung Siguro naging... friends muna sila, 'di ba? Tapos, Yes. uy, alam mo ba 'di ba nung nanligaw ka sa akin? Alam mo ba ang dahilan kung bakit talaga kita binasted? Mm-mm. O 'di ba pwede niyang I-open up ng very light. na very light lang na open, ganon. Yung parang wala lang ba? Parang walang mali siya, walang 'di ba? Yes, yung parang out of nowhere na pag-usapan niyo Oo, na. out of nowhere, kinoment mo lang 'yon, nilabas mo lang para ipaalala sa kanya. Oo. Para ipaalala sa kanya. Tapos yung sasabihin niya lang, okay. Okay, sige. Anyways, nakamove on na rin naman ako sa iyo Sakit. Yun lang. Alam mo na yung sagot. Okay, maraming salamat mga kapuso. Thank you, Jessica. Thank you, mga kabarangay. Wala na po akong oras. Ako po si Papa Ronnie, nagsasabing hasta la bye-bye. Kabarangay, hello nga pala dyan sa mga taga-YPJ Auto Repair Shop. Kumusta kayo? At syempre, dyan sa Bojeray Salon by Bong Villanueva. Dyan sa Robinson, hello to Harry. Kumusta? Parang gusto ko na magpagupit ulit. Susunod na si Mama Donna para sa 3 play. Bye! Forever.